May 3 akong anak pero may 3 din silang ama. Dear Tita, nais ko ding ibahagi sa iyo ang kwento ng aking buhay at naway kapulutan ng aral ng mga tagapanood. 18 years old pa lamang ako nung ikinasal ako sa una kong asawa. 19 years old naman nung isinilang ko ang panganay ko. Kasal ako sa una kong asawa, Tita. Nagpakasal kami dahil talagang napakabait niya. Ang akala ko siya na talaga yung magbibigay sa akin ng magandang buhay. Yung mga unang buwan ng pagsasama namin, wala talaga kaming problema, Tita. Talagang masaya kaming mag-asawa. Pero nagbago ang lahat simula nung nagbuntis na nga ako. Umabot na ng 7 buwan ang tiyan ko, nagbago na ang asawa ko. Doon ko na natuklasan, nagsisimula na pala siyang mambabae. Kaya madalas ang aming away, walang araw na hindi kami nag-aaway hanggat sa maisilang ko nga ang aking panganay. Lalaki ang naging panganay namin, Tita, at yun yung gusto niya na maging anak namin. Kaya buong akala ko magbabago na siya pero hindi pa rin. Mas lalong lumala. Nung nakapanganak ako, Tita, nakaranas na ako ng bugbog galing sa kanya. Hindi niya na akong sinasaktan kaya talagang nag-iisip na ako na makawala sa kanya. Sobrang kawawa lang kaming mag-ina dahil nag-aantay lang talaga kami kung kailan niya kami bibigyan. Dahil wala naman akong hanap buhay nung mga panahon na yun, Tita. Nung nag2 buwan na ang anak ko, iniwanan ko na talaga siya. Kahit sinusuyo niya ako, pinupuntahan niya ako sa bahay ng nanay ko, talagang hindi na ako sumama. Ayaw ko na talaga, Tita. Kaya nagkahiwalay na kami sa madaling salita. Mula noon, nag-isip talaga ako na kailangan magkaroon ako ng sariling pera at magkaroon ako ng trabaho. Kaya ang anak ko, Tita, pinaalagaan ko sa nanay ko at sa kapatid ko. Nagtrabaho ako. Dahil wala naman nga akong tinapos, Tita, wala tayo nga asahang magandang trabaho na mapapasukan ko. Kaya nakapagtrabaho ako sa isang beer house. Naging waitress entertainer nga ako, Tita. Maganda naman ang naging kita ko doon at naibibigay ko yung pangangailangan ng aking anak. Natutulungan ko ang magulang ko at napag-aral ko pa ang kapatid ko. Kaya masasabi kong malaki ang nabago sa buhay ko pagdating sa pinansyal. Pero, Tita, hindi ganon kalinis ang trabaho ko. May mga customer akong foreigner, Tita, at sinasama nila ako kapag lumalabas. Pag ganon, Tita, mas malaki ang aking kinikita kaya talagang mabilis akong nakapag-ipon. Pagkalipas ng 2 taon, Tita, meron na namang nanligaw sa akin. Niligawan niya ako ng halos 6 na buwan kaya naman hindi nagtagal, naging kami. Dahil kasal ako sa una kong asawa, Tita, kahit inalok ako ng kasal nitong boyfriend kong pangalawa, hindi talaga kami pwedeng magpakasal. Kaya nag-live-in na lang kami, Tita. Habang nagsasama kami, patuloy pa rin ako sa aking trabaho. At nabuntis na nga ako dito sa aking pangalawang anak, Tita. Kaya nung nalaman kong buntis na ako, huminto na ako sa aking trabaho. May ipon pa ako, Tita, nung huminto ako sa aking trabaho. Talagang napaghandaan ko naman yung aking pagbubuntis. Pero habang lumalaki ang tiyan ko, nagsimula na naman ang kalbaryo ng buhay ko. Doon nalaman ko na naman na nambababae na naman ang aking ka-live-in partner. Sabi ko sa sarili ko, ang malas ko talaga sa lalaki. Bait naman ako, masipag naman ako, nagsikap naman ako, pero bakit ganito ang lagi kong nasusumpungan? At ang masakit, Tita, nalaman ko na nabuntis niya din yung isa niyang girlfriend. Bay pala kami na nagbuntis. Kaya sa galit ko na naman, Tita, pinalayas ko talaga siya sa aking bahay. Nagsilang na naman ako ng pangalawa kong anak na nanay ko ang umaalalay sa akin. Nanay ko na punong-puno na ng galit at sama ng loob sa mga lalaking nakakasama ko. Awang-awa sa akin ng nanay ko pero wala naman siyang magawa. Kung hindi alalayan at tulungan ako sa pagpapalaki ng aking mga anak. Muli sanang bumabalik sa akin, Tita, ang aking naging unang asawa, yung kasal kami. Pilit niya akong sinusuyo, Tita, para kami ay magbalikan. Pero sa pinagdaanan ko, ayoko na talagang ulitin. Hindi na talaga ako nakipagbalikan, Tita, sa una kong asawa. Sa tulong ng aking magulang, nakapagtayo ako ng maliit na tindahan. Magulang ko ang nag-aalaga sa aking mga anak at ako naman ay nag-aasikaso ng aking maliit na negosyo. Ito ko na nga kinukuha yung pambuhay sa aking mga anak at pangtulong ko sa aking mga kapatid. Naging mabilis naman ang paglago ng aking tindahan, Tita. Marami akong naging kaibigan at marami akong naging customer. Kaya buong-buo na ang loob ko na magiging maayos na ang buhay ko. Lumipas nga ang ilang taon, Tita. Malago na ang tindahan ko. Marami na akong ipon. Nakapag-ipon na rin ako sa bangko. Naihanda ko na rin ang pangpaaral ko sa mga anak ko. Kaya sabi ko wala na akong ibang iintindihin kung hindi ang 2 anak ko na lamang. Pero pagkalipas ng 4 na taon, may nakilala naman ako, Tita, na mas bata sa akin. Nanligaw siya sa akin. Noong una, Tita, ayaw ko talaga siyang pansinin. Ayaw ko siyang patulan dahil mas bata nga siya sa akin. Pero sa hindi sinasadyang pagkakataon, hindi ko na naman maipaliwanag ang nangyari sa akin, Tita. Muli na namang nahulog ang puso ko dito sa aking manliligaw. To make the story short, nagsama na nga kami, Tita, at muli
muli na naman akong nabuntis, kaya naging 3 na ang aking anak, tita. Sa ngayon, maayos naman ang aming pagsasama. Wala pa naman gaanong problema. Mahal niya naman ang 2 ko pang anak sa una. Sana nga ito na nga ang ibinigay ng Diyos sa akin na magbibigay ng katahimikan sa aking buhay. Hanggang dito na lang po ang aking liham.